Hindi niya ako matake. Paano mo ko naunaan nagka-pelikula? Paano mo ko naunaan nagkabahay? Paano mo ko naunaan ganito, ganyan, ganyan? Parang ganun siya. Lakas na ng insecurity niya kay Sarsi noon. Gusto kong tulungan, ayaw niya, ma-pride sa Yun akin. na yun, yung nagsasabi. Paano ka nagkaganito? Oo, doon na pumasok yung mga insecurities niya. Alright mga kayamyes, ito na nga yung pinakahihintay natin, no? May bagong video na naman si Julius Babaw sa Julius Unplugged regarding nga sa interview niya sa tatlong Soft Drinks Beauties. At dito mga kayamyes, dito sa video na pinapakita ko sa inyo ngayon, regarding to sa kwento ni Miss Sarsi Emanuel regarding nga sa insecurities ni Pepsi Paloma. Noong mga panahon pala na yun, bago pala siya mag-S, no? Ay meron talaga siyang mataas na insecurity kay Sarsi Emanuel regarding nga sa success na na-experience niya, no? At saka meron pa rito mga moments na kung saan gusto niya pang pagdasalin dun sa Santo Niño na nandun sa bahay noon ni Miss Sarsi Emanuel. Kung baga dito mga kayamyes, na makikita niyo rin paulit-ulit na sinabi talaga ni Miss Sarsi Emanuel na yung regarding nga sa matinding insecurity ni Pepsi Paloma, kung saan tinatanong niya si Sarsi Emanuel di umano na paano ka nagkaroon ng kotse, paano ka nagkaroon ng bahay, at kung ano-ano pang mga tanong na kung saan makikita mo talaga yung mataas na insecurity ni Pepsi Paloma kay Sarsi Emanuel noong mga panahon na yon, bago siya magpakatiwakal. So ito mga kayamyes, panoorin niyo yung video. Anong deep inside, ano naging reaction mo nung nakita mo yun? Yung parang, was it something na parang in-expect? I know it's gonna happen. Kasi a day before magkasama kami, sinundo ko sa bahayan, dahil na-confine pa yan na sabi ni Tito Ray, kunin mo muna si Pepsi, sabi niya, nalulungkot sa bahay, mayroon mga tendency ganito, ganyan. Pakainin mo. Hindi kinuha ko, pinasundo ko sa driver, papunta sa bahay. Dito ka muna, ayaw naman niya. Dalawang bakating kwarto ko sa bahay ko, dito ka na muna. Hindi, ma-pride. Sabi niya, paano ka nagkabahay? Paano ka nagkaganyan? Sabi ko, hindi ba trabaho ko, lagari ko tatlong pelikula? Ayun. Hindi niya ako matake. Paano mo ka naunaan nagka-pelikula? Paano mo ko naunaan nagkabahay? Paano mo ko naunaan ganito, ganyan, ganyan? Parang ganun siya. Ganun na ang thinking niya, iba na. Rebel na. Kasi siya ay senior eh. Senior kasi siya na soft drinks eh. Oo. Ang lakas na ng insecurity niya kay Sarsi noon. So yung... Iba na. Parang nagtatalo na kayo nun? Hindi, kinuha ko siya sa bahay ko. Dito ka nakakamuna. Dalawa kwarto ko, bakante. Pang mga yaya ko lang to. Wala akong kasama. Ako lang mag-isa. Gusto mo ba dito ka na muna? Kasi hindi na nga makaupa. May baby pa. Gusto kong tulungan. Ayaw niya, ma-pride sa akin. Yun na yun, yung nagsasabi. Paano ka nagkaganito? Oo, doon na pumasok yung mga insecurities niya. Paano ka nagkabahay? Paano ka nagkaganito? Parang hindi niya na matanggap na pumunta siya sa bahay, maayos bahay ko, may mga kwarto, may sarili akong bahay, may ganito, may mga katulong, may kotse ko. Hindi niya natanggap yun. Tapos, malis din. Pinahatid ko rin. Okay. Ayaw niya matulog. Ayaw niya. Yun ang last conversation namin. Sobrang niyang, paano ka nagkaganito? Paano ka nagkaganon? Totoo, yun, totoo. Sabi ko, hindi ba nagtatrabaho ko? May mga solo ko, gumagawa ko ng sunod-sunod na pelikula. Binabayaran na ako ng malaki. Yung sahod namin, smorgasbord, maliit. Siyempre, binabayaran na ako ng malaki. Nakakapundar na ako. Ganda yung bahay ko. Hindi niya matake yun. Kaya ayaw niya sa akin. Sabi ko, ano ba sakit mo? Sabi sa akin ng doktor, meron daw ako nervous breakdown. Ano ba yun? Lagi ako nanginginig, ganito, ganyan. Tapos nagbe-breakdown siya talaga, umiiyak. Sabi ko, ayaw mag-pray ka dyan, may malaki akong Santo Niño, gano'n. Pray ka dyan, sabi ko, oh, lumuhod ka, pray tayong dalawa, ayaw niya. Umiiyak, ba't mo ginaganito, sabi niya ng gano'n. Sabi ko, magpipray ka ha, magdadasal ka, tingnan mo ka, may small sapin ako dito sa kwarto, diyan ka umupo para naman mag-bless ka ng konti. Hindi niya makamatake yung mga bagay na gano'n. Hindi niya matanggap, paano siguro ko siyang naunahan sa success siguro. At lumabas yun? Nakita ko at narinig ko talaga. Paano ka nagkaroon ng ganito? Paano nangyari ito? Parang wala na siya sa sarili niya noon na disoriented na. Disoriented. So yun na nga mga kayamyes, no, napanood nyo na yung video. So mga kayamyes, ano ang masasabi ninyo? Ano ang take nyo regarding nga dito sa sinabi ni Sarsi Emanuel? Tingin nyo ba mga kayamyes, totoo ba ito o gawa-gawa lang? Para sa akin mga kayamyes, no, para makuha niyo yung kasagutan dito sa katanungan na to, lalo na kung kayo ay hindi pa rin kumbinsido na ito ay totoo or hindi, panoorin nyo mismo yung buong interview nila sa Julius Babaw Unplugged. Grabe mga kayamyes, pag pinanood yung video na yon, ang bukod sa entertaining yung video kasi literal na tamang kwentuhan lang at reunion ng tatlong natitirang Soft Drinks Beauties, meron din kayo ma-discover dito na nangyaring kababalaghan, supernatural kay Pepsi Paloma. Dapat ninyong panoorin din yun at talagang magugulantang kayo sa revelasyon ng tatlong natitirang Soft Drinks Beauties. So yun lang mga kayamyes, and have a great day sa inyo lahat. Bye-bye!